Isang magandang araw mga kapatid, ano? Hindi ko na i-record yung biyahe na ito, no, ng maayos kasi nung chinek ko yung videos mula dun sa yard hanggang dun sa ma-drop ko yung isang kasamahan kong driver na pinick up yung kanyang truck na nasira sa swift current, corrupted. So, hindi ko siguro na reformat yung pinagkuhanan ko na video na SD card, kaya na-corrupt siya. So sayang. Pero eto, nandito na tayo sa sa drop location area natin dito sa Calgary, no. Malapit na tayo sa drop off area, no, drop off location. Bale, yeah, as usual, ayan, nakita nyo yung load ko. Naka-tarp siya na metal steel. So, bali may kasama ako nagbiyahe kahapon, no? Nalibang akong nagkukwentuhan kami kasi dati ko siyang dispatch, pero bumalik siya sa pag-drive, ano? Bumalik siya sa kalsada. Mas gusto niyang nasa kalsada siya uli. So, marami kaming napagkwentuhan. Sayang, hindi ko na i-record. Kaya medyo nalibang-libang din ako habang nagmamaneho kahapon. And kaninang maaga ako nagising, chinek ko yung video. Unfortunately, na-corrupt yung video file. So, wala akong record ng pangyayari na yon mula dun sa yard. Hanggang ngayon lang na nag-record uli ako, na nag-sample pa ako kanina to make sure na walang problema yung SD card. So, yeah, hopefully ito okay na to, itong recording na to, no? Para meron naman akong ma-share sa inyo para dito sa ating second trip for year 2025, ano, this January. Dito sa ang load natin is inside Canada na naman, ano, this time Calgary, no. So, dating gawi, mag-a-untarp tayo mamaya. Ayan, makikita nyo. In 2 kilometers, keep right to 61 Avenue Southeast. And I think itong company na to, nakapag-deliver na ako dito once. So, this is the second time na magdi-deliver ako sa company na to. And hopefully, hindi na bago yung kanilang policy, no? Sa labas to itong ano na to, itong pagdi-deliveran ko, no, sa labas ito. Ina-unload kami sa labas nung nag-deliver ako, kasi meron silang imbakan ng mga delivery na metal sa labas, pero meron din sila sa loob, no. So hopefully ma-unload tayo kasi first come first serve to. Nag-accept sila ng load starting 9 AM and it's already 9:41 AM. So kung medyo mahaba yung pila, maghihintay tayo. Anyways, mag-a-untarp naman tayo, no? Pero mag-check-in muna tayo mamaya pagkadating natin doon para maipila na tayo doon. Kung meron mga pila na naghihintay na mag-unload or maglo-load. I think yung maglo-load and mag-unload, parehas lang ang pila niyan. So, magandang temperature dito sa Calgary ngayon. It's -1, ano? Hindi siya ganun kalamig. Nung umalis tayo kahapon sa Winnipeg, -23 siya. So, malamig, malayong malamig ang Winnipeg kahapon. Be in the right lane, no? then keep right to 61 Avenue Southeast. So, yeah, industrial area to, no? Nakikita nyo, pag may makikita kayong mga ganyan, mga trailer, mga contact center, mga delivery center, at mayroong mga trailer na ganyan, industrial area, no? Maraming mga truck dito na nagdi-deliver. So, mahigit 1 taon na yung last time na nag-deliver ako dito, no? Mahigit 1 taon na.
So ngayon lang uli ako babalik dito, and I think merong mga Pilipino rito sa company na to. So makikita natin kung meron ngang Pilipino rito sa company na to, no? Metal steel ito, no? Yung bakalan. Kumbaga bakalan. Yung risk ng trabaho dito, no, mataas. Sa mga ganitong klase ng industry na trabaho, kailangan mo maingat ka, lalong-lalo na pag nag-work ka doon sa kanila. Kasi mababagsakan ka ng bakal, di ba? Hindi biro yung bakal. In 600 meters, turn left on 40th Street Southeast. Ingay mo, Garmin. Napapansin ka na naman, Garmin. In 500 meters, diba? turn left on 40th Street Southeast. Papansin na naman si Garmin, eh. So, kakaliwa tayo dyan. So, 400 meters. Saan pa sa kabila? Kaliwa tayo dun sa next, ano. Natin. Yeah. Dito na tayo. Pwesto na tayo rito dahil kakaliwa tayo sa kalsada na yun. Hindi ko na masyado maalala, pero nung chinek ko yung company, no, dito sa Google Map, alam ko na nakapag-deliver na ako kasi naaalala ko yung itsura. Ewan ko kung bakit tumulak si nanay, no? Padiretso siya. So, hindi, may stop sign siya, eh. So, right of way ko, di ba? Yeah. Nalito ako doon, Medyo nalito ako doon, mga kapatid, ano? Sa may mga ganung pagkakataon, ano? Iniisip ko nung nagpupush siya kanina, baka right of way niya. So, nalito ako. Pero alam ko right of way ko, eh. Ano? Kahit pa diretso siya, dahil may stop sign siya. So, kailangan na siya yung mag-stop, ano? Pagbibigyan niya ako. Stop tayo dito kasi dyan tayo mag-a-antarp, oh. When possible, make a U-turn, then take the first right. Turn right. So, okay na. Nakapag-check-in na tayo, no? So, mag-antarp na tayo. Dito tayo mag-antarp sa left side. When possible, make a U-turn, then take the third right. So, mga kapatid, ano, mag-antarp lang muna tayo dito. Well, makakapag-video tayo dito kasi nasa labas pa naman tayo, no? Okay, kita-kita tayo maya-maya, mga kapatid.
Good morning! Isang magandang umaga mga kapatid. Dito tayo sa ating reload. Kahapon natapos na yung ating unload doon sa Calgary. Nandito na tayo sa Red Cliff, Alberta para sa ating reload, scrap metal going back to Winnipeg. So nandito tayo ngayon sa yard na, naghihintay lang tayo, nalapitan tayo. Ito na. Morning. Yeah, good morning. Just follow me. Okay. Yeah. Okay, thank you. So, yan na pala. Sundan ko na lang daw siya. So, ang linis nitong scrapyard na to, First time kong makapunta sa isang scrapyard na ganito kalinis, Tingnan mo, maayos na maayos, Okay. So I think maloloadan ako agad ng mabilis dito. Ayan, bales. Ayan, mas maganda pag bales kasi hindi tayo mag-chain. Kapag kasi yung crash cars mag-chain pa tayo, ang hirap mag-chain, di ba? Pero ito, bales siguradong ilaload sa atin. Ayan yung mga bales na yun. Hindi tayo ma-overload. Kasi karaniwan, alam nyo, mga kapatid, alam na alam yan ng mga brother natin na flat deck, na nag-load ng mga scrap metal. Most of the time, overloaded ka palagi. Kasi low-loadan ka nila max, nang kaya mong i-load. So, kailangan babantayan mo kasi dito sa truck ko, merong, ayan, yung suspension niya. Ito, kung makikita nyo dyan, ayan, yung suspension na air pressure niya, may dyan ko ma-detect kung sobra na yung sa drive ko. And then yung trailer, meron din dun na gauge sa trailer mismo na chine-check ko kung hanggang saan lang yung PSI dapat, maximum PSI sa gauge. May corresponding weight yan, yung bawat PSI na yan, So yan ang binabantayan namin. And to make sure, nakita nyo naman doon kanina, dinaanan natin yung scale nila, mag-scale tayo. Pero kagandahan dito may scale. Yung ibang mga scrapyard, wala silang scale. So sa labas ka pa mag-scale. So pag ang nangyari, overweight ka, babalik ka, papatanggal mo. Or kagaya nung ginawa ko minsan, hihintayin mo mag-close yung mga scale, pero hindi advisable yun kasi minsan mayroong mga mobile police, pagka nakita nilang parang mabigat ka, i-check ka nila. So mas okay pa rin na legal weight pa rin pagka bumiyahe tayo, So kinakawayan ako nung So, ayun, doon daw ako pepesto sa kanya. Parang kotse ata You can enjoy. All good here? Yeah. Okay, thank you. So, maghintay na lang ako, Loloadan na ako ni kapatid, So, para hindi maingay ang makina natin, patay natin, enable natin kung ano kaya yung inaano niya. Buksan lang natin itong Ayun, bales lang, makita nyo, bales lang ang inilalagay. So, check natin dito. Ayan, nilalagay na yung bales, Ayan.
So merong tao sa baba, ano? May tao sa baba na magga-guide, ano? May magga-guide doon sa naglo-load. Ayan. So okay dito, organize sila, no? Makita nyo, di ba? Mga scrap yan, pero ang linis, ano? Ang linis ng yard nila. Talagang ano, walang, hindi sabog-sabog yung mga scrap metals. Nakita nyo naman siguro doon sa mga previous videos ko, no, kung gaano kagulo kapag scrap yard, di ba? Pero ito, okay ang kanilang yard, malinis, organized. And yung loader nila, meron yung naglo-load, ayan, yung nandun sa operator, at meron yung sa baba na nagga-guide para mapantay yung pagkamada ng load. Ayan, oh. So maya-maya lang mga kapatid, ano, once na tapos na akong loadan, i-secure natin yan, no, i-strapan natin, and then mag-scale tayo dun uli. I can strap over here? Yeah. Okay. Yeah. So nilalagyan na nila ng ano, mga kapatid, ano, ng mesh, kasi requirement yan, ano, para kung sakali may mga debris na lilipad, sasaluhin yan. Hindi pwedeng walang mesh, kailangan meron yan. And then dito na rin ako mag-i-strap, and then after nyan, diretso na tayo, biyahe na tayo. Ayusin ko lang yung clock ko. Off duty. Waiting. So yeah, naisentro nila yung load dun sa taas na mabuti. So sure lang natin na walang matatanggal dyan, ano. Ito parang loose to, pero okay lang yan. And then walang lalampas sa ano, no, sa cab, no, dito sa deck. Like pag may tubong nakaganyan, hindi pwede yun. Kailangan we make sure na walang nag-over sa ano. And yeah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Pansin ko lang, ano, very unusual. January ngayon dito, di ba? Kailangan, for the past 3 winter, yung mga yan, puti lahat yan. Kahit itong kalsada. Pero sa ngayon, iba. Ayan, no? Halos natutunaw na yung yelo. Wow! So feeling ko tuloy, parang mag-i-spring na. Kahit kalagitnaan pa lang ng January, no? Well, sana nga ganyan na lang, ano. Pero yung 3 winter ko na lumipas, hindi ganito. And to think, sabi nila La Nina, di ba? Pag La Nina, ibig sabihin diyan sa tropical countries like sa atin sa Pilipinas, maraming ulan. Sa kaso naman ng Northern Hemisphere is hindi ulan, maraming snow dapat, di ba? Dahil La Nina. Pero kung makikita nyo, hindi ganun katindi ang snow sa buwan ng Enero, no? Hindi natin alam sa mga susunod na linggo, baka bumibelo lang uli ang kalikasan, ano? Ang weather. Pero gusto ko to. Gusto ko yung ganito na ang bonus na lang pag winter sa amin is pag makita namin ang araw, no? Maganda sa pakiramdam, ano? Nakaka-happy. Kasi kapag walang araw, gloomy, then malamig, malungkot. No? Pero pag may araw, kahit papano, nakaka-energize ng isipan, no? Nawawala ng konti yung lungkot, yung homesick, ano? Kapag ganito ang nakikita mo, merong araw. So, yan, papasok na tayo ng sa Saskatchewan na actually to. Kasi nandun na kanina yung sa Bandaron mga 15 minutes ago, yung border ng Alberta and Saskatchewan. So, meron pa tayong natitirang 970 kilometers away sa Winnipeg home yard namin. Naloadan na tayo kanina. Dumaan tayo sa Flying J para maligo lang. Remember, hindi tayo nag-fuel na sa Flying J ngayon, sa ESO na. So, hindi kakayanin ng oras ko na matapos yung 970 kilometers kasi meron na lang akong 7 hours and 44 minutes. Meaning, I need to stay 1 more night sa truck. No? Para magkaroon ulit ako ng driving hours bukas. Well, sa tingin ko, madadrive ko hanggang Brandon, Manitoba. So, 200 kilometers na lang ang maiiwan doon kapag narating ko ang Brandon mamaya. And sa ganitong klase ng kalsada, I think kakayanin kong marating ang Brandon. So, meron pa tayo isang gabi na matutulog sa truck. Then bukas ng umagang umaga, nasa yard na tayo. Hindi ko alam kung merong turn and burn
short load na ibibigay sa akin. Kapag wala na, then that's it. That's for the week na. Isang load lang papuntang Calgary, Alberta, then balik, no? Ramdam ko ang paghina ng biyahe namin, ano? Nung dati malakas talaga ang biyahe ng US. Ngayon nararamdaman ko na humina ang biyahe. Well, sa ibang company ganun din naman, ano? Tsaga-tsaga lang, ano? So yon, mga kapatid, ano, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo uli maya-maya lang. Isang magandang tanghali ulit. Isang magandang gabi, mga kapatid, ano. Nag-stop na tayo dito sa nasaan na ba tayong area? Musmin. Yeah, I think Musmin na to, no. Saskatchewan, sa may co-op dito, no. And dito na tayo magpapalipas ng gabi. But before tayo magpahinga, gusto ko lang sanang naipon na yung mga kapatid natin, ano, na nagpapa-shoutout. So gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para i-shoutout ang ating mga masusugid na taga-subaybay, ang ating mga subscribers at viewers na nagko-comment sa ating videos, ano. Gusto ko silang i-shoutout. So umpisa natin, ano. Shoutout kay Brad Edward Esteban 1610. Pa-shoutout idol from Rosales, Pangasinan. Wow, kababayan ko pa pala, no, sa Pangasinan. Pero Ilocano dun sa Rosales, alam ko eh. So shoutout sa inyo dyan lahat sa Pangasinan, lalong-lalo na sa iyo, Brad Edward, na taga dyan sa Rosales, ano. Bale, nanonood siya kay Boss Marco at ngayon sa ating channel din. Maraming salamat sa iyo. And ganun din kay Brad Ruben Estrella. Good morning, Igan. Ako ay masugid na taga-subaybay mo araw-araw. Malaki na pupulot kong mga aral sa mga vlog mo. Sana madami pa ang sumuporta sa iyo. Ingat palagi sa pagmamaneho. Shout out na naman, Igan, dito sa X5 Marketing LPG Refilling Gas. Shout out sa inyo dyan, Brad Ruben, sa mga kasamaan mo sa trabaho dyan sa X5 Marketing LPG Refilling Gas. Mag-ingat kayo dyan dahil delikado rin yung trabaho nyo dyan. Maraming salamat sa pagsubaybay. At ganun din kay Brad Errol Bernas. Nagtatanong siya kung pwede bang magsama sa biyahe, like yung anak or kung sino man. Yes, kapatid, pero depende yan sa company, no? Pero sa company namin, pwede kang magsama ng kung sinong gusto mong isama, provided na ipapaalam mo sa opisina, kasi meron kang pipirmahan na mga waiver just in case na meron mangyari sa daan. Kailangan may napirmahan kang waiver sa company. So pwede yan, kapatid na Errol. Shout out sa iyo. Shout out din kay Jim at Maine, sa mag-asawang Jim at Maine. Ano? Meron silang channel, JMZ Vlog, no? JMZ Vlog. So mga kapatid, kung gusto nyong malaman ang buhay-buhay ng isang mag-asawa na may anak, na parehas may trabaho, kung paano mabuhay dito sa Canada, mag-subscribe kayo sa channel niya, JMC Vlog. Shoutout sa inyo, Jim at Maine. Ingat kayo, kapitbahay ko yan sa Banning sa Winnipeg. Shoutout. Shoutout din kay Francis Noy. Brad, shoutout sa iyo. Nanonood siya from Quezon City, Philippines. Mabuhay kayo dyan, mga kapatid. Shoutout sa inyo.
Ganun din kay Peter, kay Brad Peter Panort. Ang samang pakinggan, brother, pero ito yung pangalan mo sa YouTube. Kay Brad Peter, sabi niya, tinatanong niya bakit hindi ko raw ipasok, or baka pwede kong ipasok yung tourist na meron ng class 1 license na nandito sa Canada. If pwede lang, Brad, pinasok ko na, pero ang company namin, unfortunately, hindi siya tumatanggap ng walang work permit. Open work permit, open work permit. Kung hindi ka PR or citizen, at least meron ka dapat open work permit. Shoutout sa iyo, Brad Peter. Shoutout kay Brad Paul Antrehenda. Nanonood siya from West Edmonton. Shoutout sa iyo dyan at sa mga kasama mo dyan sa Edmonton, West Edmonton, Brad Paul. Ganun din kay Brad Mr. RF2X. Tinatanong niya, no? May tanong siya kung anong visa ang required bilang truck driver sa pagtawid sa US. Bale, kapatid, ang visa na ginagamit ko is yung type B1, B2, ano? US visa na B1, B2. Dalawang klase yan. Isang for business and for tourist. B1 or B2. Hindi ko alam dyan kung alin yung pang business at yung pang tourist. Pero, ang ginagamit ng truck driver is yung pang business. And for example, gusto ko mamasyal naman sa US as a tourist, pwede ko rin gamitin yung isang part na yon ng visa ko, which is US visa B1, B2, kapatid. Shoutout sa'yo. At ganun din kay Boss Kaloy Rivera, no? Meron siyang YouTube channel. Search nyo lang Kaloy Rivera. Isa siyang owner operator sa Ontario. Shoutout sa iyo, boss. Salamat sa pagbisita sa channel ko. At kay Brad Alex de Lambotic, no? Alex de Lambotic, I hope na sinasabi ko ng tama, no? Sabi niya, good day sir, nakaka-inspire kayo, palagi ko pinapanood ang vlog mo. Sana maipasa ko rin ang class 1. So nagkumukuha siya ng class 1 at nandito siya sa Canada for sure. Canada for sure, ano? Pwede ba makahingi ng number o may FB ba kayo para makahingi ng mga tips sa road test dito ako sa Calgary? Thank you sir. Well, message mo ko, no? PM mo ko sa Messenger, Manibelang Pinoy. Search mo lang Manibelang Pinoy, search mo ko doon para maibigay mo yung number mo, and then i-message kita para kahit papano makapag-usap tayo ng direkta. Good luck sa iyong class 1, kayang-kaya mo yan. Pinoy pa ba? Shoutout sa iyo, Brad Alex. At kay Chad Summers 7868, shoutout sa iyo, watching from Bohol. Kamusta kayo lahat dyan sa Bohol? Maraming salamat sa panonood. Shout out Chad Summers. At shout out din kay Brad Alex in Canada. Shout out niya rin ang Team Paddy TV. So I think YouTube channel to. So subscribe kayo, Team Paddy TV. Maraming salamat, Brad Alex, sa pagsubaybay. At ganun din kay Ivan Biolango. Hi sir, first comment ko at sumusuporta po sa inyong mga truckers dyan sa Canada. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin, sa akin, kay Pinoy Trucker, kay Lakay Trucker, at sa lahat pa ng mga truckers dito sa Canada na sinusuportahan nyo. Maraming salamat. Happy New Year and back to work na kami. Salamat at ingat kayo dyan. Shout out. At ganun din kay Ma'am Gina Mamangon. Shoutout sa iyo, Ma'am Gina, kung saan ka man nanonood na parte ng mundo, sa Pinas man or dito sa Canada. At ganun din sa iyong asawa na si Arnel Mamangon. Shoutout sa inyo, Ma'am Gina and Sir Arnel. Mabuhay po kayo. Shoutout kay Edmond Datangan. Shoutout, Brad. Ilang beses na rin kita na shoutout. Shoutout ulit sa iyo. Ingat dyan.
At ganun din kay Makulit TV, no? Brad Makulit TV. I think baka YouTube channel din to, checkin nyo. Sabi niya, ingat sa biyahe palagi boss, pa-shout out naman Boss Jean from Edmonton. So marami tayong viewers sa Edmonton, no? Shout out dyan. Salamat sa magandang content, napaka-informative talaga, dami kong natututunan. Pareho kayo ni Boss Marco. Well, wala akong kung ikukumpara ako kay Boss Marco, ganito lang ako, maliit lang, ano? Idol natin yan, si Pinoy Tracker. Maraming salamat sa panonood. New Class 1 license na pala si Brad Makulit TV, ano? Congratulations. Napakahirap kunin yan, pero once na nakuha na, napakasarap sa pakiramdam. Good luck sa journey mo bilang isang truck driver dito sa Canada, and I hope magkita-kita tayo sa daan at ma-meet kita personally, ano? Nagtatanong siya kung paano mag-apply sa mga company. Well, ang pinaka-ma-advise ko lang, Brad, wag email. Tumawag ka, the least, tumawag ka, or the best is pumunta ka mismo sa company and to talk to them directly. Mas malaki ang chance mo na ma-employ agad. At i-target mo yung mga company na kumukuha ng team driver, no? Mas mabilis kang makuha doon dahil ngayon naghahanap sila ng experience. So, good luck sa'yo and hope magkita tayo sa kalsada. At ganun din kay Brad Mechanical Adriel Palma. Mechanical Adriel Palma, shout out sa'yo, Brad. Alam ko marami ka na rin kinoment sa ating channel. Maraming salamat sa pagsubaybay at ingat ka palagi. So yun po ang ating mga viewers and subscribers na nagpapa-shoutout. Sa mga hindi ko po nabanggit, please comment na lang po kayo uli para sa susunod na shoutout portion ng ating content, mai-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Napansin ko po sa mga viewers natin, 60% hindi pa subscribe sa ating channel. Please subscribe and like. Marami pong may tutulong yan para isuggest po ni YouTube ang ating content sa iba pang hindi nakakapanood ng ating mga content. At muli, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang gabi, Manibelang Pinoy po. Good morning mga kapatid, isang magandang umaga. Meron na lang tayong 100 kilometers away sa yard, no? Konting-konti na lang. At sumisikat na ang araw sa banda dyan, kitang-kita, napakaganda. Ipapakita ko sa inyo, no? Ipo-front facing ko itong camera natin para makita nyo yung ano bang tawag sa Tagalog nito, bukang liwayway, di ba? So, yeah. Patapos na ang run na to sa week na ito. And I don't think na mabibigyan pa ako ng load kasi Thursday na ngayon, ano? If ever nabibigyan ako ng load, yung napaka-short lang like Regina or Saskatoon, and then medyo malabo na merong reload pabalik, kaya for sure yan, baka hindi na ako bibigyan. Baka mag-start na lang ako ng Saturday. So magiging off ko ngayon Thursday and Friday. So yun lang mga kapatid, hayaan nyo iharap yung camera para makita nyo kung gaano kaganda ang bukang liwayway. Ayan mga kapatid, ano, napakaganda ng tanawin, ano. Ayan, kitang-kita nyo yan. Wow, yan ang matatanaw mo sa umaga pagkagising mo, no. Mare-refresh ka, gandang tignan, ano. Kahit napakadumi ng windshield ko, kitang-kita kung gaano kaganda ang bukang liwayway. Ewan ko kung bukang liwayway nga ang tawag dyan sa Tagalog, ano. Yung sunrise, ano. So
So yun, malapit na tayo sa ating yard. Less than 100 kilometers na lang, and mag-off na naman tayo. Siyempre, dating gawi, mag-edit ako ng video na to para may upload ko at meron kayong mapanood, mga kapatid. Walang masyadong bago sa run na ito, no. Yung deliver ko is metal steel, and then ang reload ko is crush metal bale, no. And hopefully yung susunod na biyahe natin papunta ng US. And then gusto ko ring gumawa ng video, no, yung sa pag-process ko mula nung pagdating ko dito, no, kung ano yung mga ginawa ko, yung mga steps na ginawa ko, mga preparation as a temporary worker up to processing ng permanent residency ko, no, para kahit papano meron kayong idea kung ano yung mga steps at paghahanda na ginawa ko hanggang sa makuha ko yung aking permanent residency. So lalagyan ko ng sariling playlist yan, ano, para dun sa mga kapatid natin na gustong makakuha ng konting impormasyon, no. Kasi iba-iba ang processing ng, kasi ako PNP ako, no, Provincial Nominee Program, ano. So iba-iba yung Provincial Nominee Program ng bawat province. Pero may pagkakahalin tulad yan, no. Yung steps lang para ma-nominate ka, then after that pare-parehas na yung process ng pag-apply sa federal para bigyan ka ng PR. So dun lang magkakapare-parehas tayo, magkakapare-parehas ang proseso. Pero for the provincial nominee, para sa Manitoba yung aking ibabahagi sa inyo, mga kapatid. And then yung process ng pag-apply ko ng aking PR, kasi hindi ako express entry. Medyo nahuli yung paggawa ko ng express entry profile ko, kaya nung na-receive ko yung nomination ko at nag-apply ako, ay inapprove nila yung provincial nominee ko is hindi siya pwede through express entry. Bale parang paper-based siya, pero ang application pa rin is online. Na-share ko lang ng konti, mga kapatid. Pero i-discuss ko yan, ano, para at least meron kayong makuhang konting impormasyon doon sa mga nagbabalak na magproseso as a work permit, no. From tourist ako, kung maalala nyo, no, from tourist ako, then work permit, and then permanent residency. Yung proseso, yung pathway na tinahak ko dito sa Canada. So bibigyan ko yan ng sariling playlist, and then any immigration updates, ano, susubaybayan ko pa rin yan kahit ma-PR na tayo, para makapagbigay ako ng impormasyon dun sa mga nagbabalak, or kahit hindi sa tracking, ano, kahit sa mga kapatid natin na nagbabalak pumunta rito sa Canada, lalagyan ko ng sariling playlist yan ng mga videos para madaling hanapin, ano, hindi halo-halo. So yun lang, mga kapatid, isang magandang umaga. Magkita-kita tayo sa yard once na idadrop ko na to at uuwi na tayo. Good morning!